Magandang araw po sa inyo. Ako po si Eva, isang ina. At ngayon nais kong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Isang kwento ng sakripisyo, pangarap, at pagkatalo. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Pero sana, sa bawat salita, madama ninyo ang pinagdadaanan ko at sana ay may makuha kayong aral mula sa kwentong ito. Si Jairus, anak ko, ay 18 na. 1 taon na lang at makakapagtapos na siya. Pero sa mga huling linggo, hindi ko alam kung makakapagtapos siya o hindi. Para bang ang mundo ko ay biglang bumulusok pababa. Lagi na lang akong umaasa, nagtitiis, at humihingi ng gabay mula sa langit para sa anak ko. Hindi ko siya iniwan, kahit na ilang ulit ko na siyang nasabihan. Hindi pa rin siya nakikinig. Minsan, naiisip ko, bakit ganon? Ano bang kulang sa pagpapalaki ko sa kanya? Hindi ko na matandaan kung kailan siya nagsimulang magbago, ngunit sa bawat araw, nagiging mas malayo siya sa akin. Wala siyang pakialam sa mga magulang. Lagi siyang nagsasabi na, huwag ko siyang pakialaman tuwing tinutokso ko siyang mag-aral. Bawat tanong ko tungkol sa kanyang grades, isang sagot lang ang ibinabalik niya. Wala akong oras para dyan. Ang puso ko ay nasasaktan, ngunit anong magagawa ko? Anak ko siya, at tanging ako lang ang may malasakit sa kanyang bukas. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa school. Hindi ko na kinaya ang pagbabasa ng mga salita sa papel. Ang anak ko hindi makakagraduate. Ang pinakamatamis na pangarap ko sa buhay, ang makitang magtagumpay si Jairus, ay unti-unting nawawala para akong binigyan ng suntok sa sikmura. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at isang saglit, ang lahat ng mga sakripisyo ko ay tila naglaho. Nais ko siyang gabayan, ngunit parang walang silbi ang lahat ng mga ginawa ko. Ang mga huling taon ko bilang ina ng isang teenager ay naging isang walang katapusang pagtutok. Sinubukan ko ang lahat, magpatawad, magsalita ng maayos, at magbigay ng payo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, parang hindi niya ako nakikita. Nais ko lang na makapag-aral siya, magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit sa mga huling linggo, bago ang kanyang graduation, naramdaman ko na ako lang ang patuloy na umaasa. Siya? Parang abala lang sa mga bagay na wala sa plano ko. At doon ko napagtanto, kailangan ko ng tulong. Wala nang ibang tao na makakatulong sa kanya kundi ako. Ngunit, ang hirap pala ng gumawa ng desisyon para sa kapakanan ng anak. Minsan, kailangan mong ilagay ang sarili mo sa isang posisyon na hindi mo kayang tiisin. Basta't makita lang na may patutunguhan ang mga pangarap ng mga mahal mo. Hindi ko alam kung tama ba ang mga desisyon ko. Pero bilang ina, pinili ko na gawin ang lahat para sa anak ko. Isang araw, naisip ko, kung may makakatulong kay Jairus, si Sir Damian lang, ang principal ng school nila. Matagal ko nang naramdaman na may kakaibang tingin siya sa akin. Hindi ko siya binibigyan ng labis na pansin. Ngunit may mga pagkakataon na ang mata niya ay parang may laman. Parang may sinasabi. At sa gabing iyon, napagdesisyonan kong magpunta sa opisina niya. Kailangan kong kausapin siya. Kailangan kong gawin ang lahat para kay Jairus kahit na anong Hindi ko na kayang magtulungan pa. Hindi ko kayang makita ang anak ko na mawalan ng pagkakataon na makapagtapos. Para akong nauubos at alam kong malapit na siyang magtapos ng taon. Pero hindi ko pa rin matanggap na hindi siya makakapag-graduate. Ang sakit, DJ Serene, at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Isa na lang ang natitira sa aking utak. Si Sir Damian. Siya lang ang makakatulong kay Jairus. Alam kong matagal na akong nakakaramdam ng kakaibang tingin mula sa kanya. May mga pagkakataon na parang ang init ng tingin niya. Parang alam niyang may pinagdadaanan ako na hindi ko kayang ipaliwanag. Madalas, kapag magkasama kami,
May mga sandaling magtatama ang mata namin. At tila ba may namumuong koneksyon sa pagitan namin na hindi ko kayang tanggihan. Pero sa oras na yon, hindi ko na naiisip kung ano ang nararamdaman ko. Ang tanging iniisip ko ay si Jairus at kung paano ko siya matutulungan. Lumapit ako kay Sir Damian sa opisina niya. Ang aircon ay malamig, ngunit ako'y pinagpapawisan. Nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib, ngunit hindi ko na kayang umatras. Kailangan ko itong gawin. Kailangan kong gawin ang lahat para sa anak ko. Pumasok ako at tinanaw siya sa likod ng desk niya, nakaupo. Tila hindi iniintindi ang presensya ko. Nang makita niya ako, tumayo siya at humarap sa akin. Sir Damian, sabi ko, ang boses ko ay may halong kaba, ngunit matigas pa rin. Gusto ko pong makausap kayo, tungkol po kay Jairus. Nagtama ang aming mga mata. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung anong aasahan ko. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang hangin sa paligid ay tila naging mabigat, at ang mga oras na dumaan ay naging matagal. Sabihin mo, sagot niya, na parang may mga pag-aalinlangan din sa tono ng kanyang boses. Naglakad ako papalapit sa kanya at hindi ko siya tinanaw ng matagal. Ipinagpatuloy ko ang mga hakbang ko hanggang sa naramdaman ko na lang ang sarili ko na humihinga ng malalim. Gusto ko pong magtapos si Jairus, sabi ko. Ang mga mata ko ay tumutok sa sahig. Gagawin ko po ang lahat. Kahit anong kailangan, kahit anong kapalit, gagawin ko. Nang marinig niya iyon, natigil siya. Hindi siya nagsalita agad. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa akin. Sa bawat hakbang niyang patungo sa akin, ang puso ko ay sumisipa ng mabilis. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang bawat paglapit niya ay parang may puwersa na tumutulak sa aking katawan. Ang hangin ay parang nagiging mas mahirap huminga, ngunit hindi ko na kayang umatras. At doon, sa matinding pagkatahimik, ang mga mata niya ay parang may ibang kahulugan. May mga lihim na hindi ko kayang basahin. Tumigil siya ilang pulgada lang mula sa akin, at ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok sa akin, parang naghihintay ng isang sagot mula sa aking mga labi. Hindi ko na kayang magsalita, ngunit ang tanging naisip ko ay ang anak ko at ang buhay na nais ko para sa kanya. Dahil sa hindi ko kayang magsalita, hindi ko na alam kung anong nangyari sunod. Naramdaman ko na lang ang mga kamay niyang dahan-dahang humaplos sa aking mga braso. Mabilis akong napapansin sa mga kilos na ito, ngunit parang may iba itong nararamdaman. Ang bawat haplos niya ay nagbigay ng init na hindi ko kayang ipaliwanag, at ang bawat galaw ng katawan ko ay sumunod na lang sa mga pagkakataong iyon. Walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay parang may sinasabi na hindi ko kayang sagutin. Hinawakan niya ang aking baba at itinaas. Ang aking mukha, nagkatitigan kami. Wala akong magawa kundi tumingin sa kanya at hindi ko na kayang pigilan ang mga damdamin ko. Hindi ko alam kung anong iniisip ko, ngunit ang lahat ng nangyayari ay parang isang matinding pagsubok sa aking sarili. Hindi ko na kayang isalaysay ang mga nangyari sa sumunod na mga minuto. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ako napahulog sa ganitong sitwasyon. Ang tanging alam ko lang, si Jairus ang aking dahilan, at kung anong mangyari, gagawin ko ang lahat para makapagtapos siya. At sa huling sandali, isang matinding katahimikan ang bumalot sa amin. Ngunit ang init na iniwan niya ay parang sunog sa aking balat. Ang pakiramdam ay hindi ko matukoy. Ang kanyang mata, ang kanyang mga kilos, at ang lahat ng nangyari ay patuloy na nagpapasiklab sa aking katawan. Sa mga oras na iyon, ang tanging iniisip ko ay kung may pagkakataon ba akong makatawid
Hindi ko alam kung paano ko mararamdaman. Pagka-uwi ni Jairus ng bahay, hawak-hawak niya ang liham na nagpapatunay na siya'y makakapagtapos na. Pagkakita ko sa kanya, parang may gumaan sa aking dibdib, pero kasabay ng pag-aalis ng kaba ay may bigat na pumasok sa aking puso. Ang saya ng balita, pero ang nadarama ko'y hindi ganap na kaligayahan. Parang may isang bahagi ng aking sarili na hindi makapagsaya, isang bahagi na patuloy na naghuhusga sa mga desisyon ko. Pinagmasdan ko siya habang nilalagay niya ang sulat sa ibabaw ng mesa. Ang mga mata ko'y hindi makapag-focus sa kanya, kahit na nararamdaman kong siya'y maligaya. Hindi ko na kayang ilihim sa sarili ko na ang mga aksyon ko, ang nangyari kay Sir Damian, ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam na hindi ko kayang iwaksi. Ang saya na sana'y dulot ng tagumpay ni Jairus ay nahulog sa isang puwang ng katahimikan at guilt. Tila ba nagkaroon ng malamig na pagitan sa amin at wala akong masabi. Ibinukas ko ang bibig ko, ngunit walang salita ang lumabas. Puno ng pagsisisi, puno ng panghihinayang, ngunit wala akong lakas na humarap sa kanya at ipaliwanag kung anong nangyari. Ang mga araw ay nagdaan at tila naging magaan si Jairus sa akin, ngunit sa kabila ng lahat, may nararamdaman akong distansya. Hindi ko siya maramdaman. Hindi ko siya naririnig ng buong puso. Tulad ng dati. Masakit. Napansin ko na lang na tuwing tinatanong ko siya tungkol sa mga nangyari, hindi niya ako tinitingnan ng diretso sa mata. May mga pagkakataong magkasama kami sa bahay. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nawawala sa amin. Para bang naroroon siya ngunit hindi ko siya talaga nakikita. Hindi siya nagsasalita ng mga detalye tungkol sa mga nangyari sa school. At ang tuwa ko dahil sa kanyang graduation ay tila nawawala sa kanyang mga mata. Parang may bagong pader sa pagitan namin na hindi ko kayang gibain. Ang pakiramdam ko'y walang kagalakan. Nagsimula na akong mag-isip. Nagkakaroon ako ng mga tanong sa sarili ko. Bakit ako ganoon? Bakit ko hinayaan ang sarili ko na mapunta sa ganong sitwasyon? Alam kong nagkamali ako at alam ko ring hindi ko kayang isalaysay kung ano ang nangyari sa pagitan ko at ni Sir Damian. May mga sandaling nagtatama ang mga mata namin ni Jairus, pero ang mga iyon ay wala ng kahulugan. Ang kilig na sana'y dulot ng tagumpay niya ay napapalitan ng malalim na katahimikan. Pati sa bahay, parang may kinalaman ng mga hakbang ko kay Sir Damian. May mga pagkakataong kahit sa pinakamaliit na kilos ni Jairus, ramdam ko ang lamig. Parang hindi siya masaya. Parang may tinatagong galit na hindi ko kayang pigilan. Hindi ko alam kung sa anong paraan ko siya maaabot, at sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang paglubog ng aking sarili sa hindi maipaliwanag na guilt. May mga pagkakataong gusto kong yakapin siya, pero natatakot ako na baka lumayo pa siya. Sa mga gabing magkasama kami, tahimik lang kami. Walang mga kwento, walang malalalim na usapan. Ang mga kamay ko ay nakakaramdam ng init, ngunit ang kanyang matay malayo. Hindi ko siya maramdaman at ang puso ko ay patuloy na umaasa na babalik siya sa akin tulad ng dati. Ngunit sa mga oras na iyon, naisip ko na baka ako na mismo ang nagtakda ng pagkahiwalay na ito. Ang guilt na nagmumula sa aking puso ay nagiging mabigat at sa bawat araw na lumilipat, minsan naiisip ko kung anong nangyari sa amin ni Jairus. Noon, ang mga araw namin ay puno ng tawanan, ng mga usapang mag-ina na puno ng pagmamahal. Pero ngayon, parang ang bawat minuto ay nagiging mas mabigat. Hindi ko na siya nakakausap ng maayos. At kahit na anong pilit ko na maging malapit, palaging may distansya na hindi ko kayang buwagin. Hindi ko alam kung saan nagsimula, pero parang may mga hindi na masabi, mga saloobin na hindi na napapansin. Parang may wall na nagsimula na maghiwalay sa amin, at ako ang dahilan kung bakit ito nararamdaman.
Sa mga araw na nagdaan, nakita ko na hindi na siya ganun kalapit sa akin. Hindi tulad ng dati, na kahit anong problema, nakakalapit siya sa akin para magkwento. Ngayon, parang siya'y lumalayo. Mas nagiging tahimik siya. At ang masakit, hindi ko kayang hawakan siya tulad ng dati. Gusto ko siyang yakapin, pero natatakot ako na baka hindi niya ito kailangan o baka magalit siya. Ang mga galak na sana'y dulot ng pagtatapos niya ay napapalitan ng mga alalahanin. At hindi ko maiwasang isipin si Sir Damian. Hindi ko alam kung bakit ang kanyang presensya ay patuloy na bumabalik sa aking isip. Ang mga mata niya, ang malamig na tinig, ay hindi ko na kayang kalimutan. Ang mga tingin niya ay tila nagsisilibing paalala ng isang bagay na hindi ko kayang baguhin. Hanggang ngayon, parang ang mga desisyon ko ay nakakulong pa rin sa mga salitang iyon. Sa mga tahimik na sagot, sa mga saglit na pagdapo ng mga mata niya sa akin. Alam kong may hindi ako na ipaliwanag, may isang pagkatalo na hindi ko kayang harapin. Ngunit mas mabigat pa ang dumating na mensahe mula kay Sir Damian. Isang simpleng text na may kasamang mga salitang hindi ko inaasahan. May oras tayo para mag-usap. Bawat letra ay para bang may bigat na nagpapaalala sa akin ng lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Natatakot ako sa kung anong susunod. Alam ko na ang mga desisyon ko ay naglagay sa akin sa isang sitwasyon na wala akong kawalan. Hindi ko na kayang balikan ang mga hakbang ko. Habang tinatanaw ko ang mensahe, ang puso ko'y naguguluhan. Ang pagkakasangkot ko kay Sir Damian ay tila nagiging isang sumpa na hindi ko kayang alisin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin siya. Bawat pagsagot ko sa kanya ay may kasamang takot at pagkabahala. Gusto kong bawiin ang lahat, pero alam ko, hindi na iyon posible. Ang mga desisyon ko ay naglalagay sa akin sa isang posisyon na mahirap makalabas. At si Jairus patuloy na lumalayo. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Kung paano ko maibabalik ang pagmamahal na nawawala. Ang guilt na nararamdaman ko sa bawat araw na lumilipas ay patuloy na bumibigat. Lahat ng nagawa ko ay para sa kanya. Ngunit sa huli, ako pa rin ang nagiging dahilan ng ating pagkakalayo. Hindi ko alam kung paano ito aayusin, at ang mensahe ni Sir Damian ay parang isang pahiwatig na ang mga hakbang ko ay may mga di mabilang na epekto na hindi ko pa nakikita. Sa mga gabing tahimik, doon ko nararamdaman ang bigat ng mga desisyon ko. Hindi ko kayang balewalain ang mga nangyari at habang binabaybay ko ang mga araw, parang ang bawat hakbang ko ay mas lalong nagiging magaan pero sa isang paraan na nagdadala ng bigat. Ang mga aksyon ko, ang mga bagay na ginawa ko, nagsimula ng mangyari sa isang pagkakataon na wala akong ibang nais kundi ang matulungan ng anak ko. Ngunit ngayon, tinatanong ko na ang sarili ko, worth it ba ang lahat ng ito? Sa bawat gabi na ako'y nag-iisa sa aking kwarto, ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin ay bumabalik sa akin. Anong klaseng ina ba ako? Puno ng pagmamahal o puno ng takot na mawalan? Mahal ko si Jairus. Wala akong ibang hangarin kundi ang matulungan siya, makapagtapos at magkaroon ng magandang buhay. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang bahagi sa akin na nagdududa sa kung tama ba ang ginawa ko. Lahat ng mga hakbang ko, lahat ng mga desisyon ko, ang sakripisyo ko, ay tila nagiging mahirap na tanggapin. Hindi ko na alam kung ang mga iyon ay mula sa tunay na pagmamahal o isang desperasyon na magmula sa takot na mawalan siya ng pagkakataon. Ang mga alaala ng mga gabing yon sa opisina ni Sir Damian ay patuloy na bumabalik. Nandoon siya, tahimik, at ako na nagbigay ng sarili ko upang mapanatili siya sa tamang landas.
Ngunit habang tinitingnan ko ang aking sarili ngayon, napapaisip ako. Gaano ba kahalaga ang lahat ng ito kung ang katumbas na presyo ay ang aking dignidad? Kung ang pagmamahal ko sa anak ko ay nagdulot ng mga hakbang na hindi ko kayang ikonsidera noon. Pero ngayon ay nagiging malupit na paalala ng aking sariling mga pagpapasya. Sa bawat tanong na bumabalik sa aking isipan, natutunan ko na mas mahirap tanggapin ang mga saloobin na hindi ko kayang isiwalat sa ibang tao. May mga pagkakataong naiisip ko na baka si Jairus ang tanging bagay na kailangan ko para magpatuloy. Ngunit habang tinitingnan ko siya, naiinis ako sa kanyang pag-iwas. Hindi ko siya matulungan ng buong buo. Dahil ang mga pagkakamali ko ay nagtulak sa atin sa isang sitwasyon na hindi ko kayang gawing tama. Ang mga linggong lumipas ay nagbigay sa akin ng pagkakataon upang pagnilayan ang aking mga hakbang. At unti-unti, napagtanto ko na ang mga pagkatalo ko sa buhay ay mas madalas hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa kakulangan ng tamang desisyon. Ang mga aral na natutunan ko ay hindi lang mula sa mga pagkatalo ko, kundi sa mga pagkakataon na ako mismo ang nagtakda ng landas. Sana hindi ko na kailangang dumaan pa sa ganitong kalagayan. Pero sa ngayon, wala na akong magagawa kundi tanggapin na ako na rin ang may gawa ng lahat ng ito. Nais ko sanang magbago, pero sa ngayon, ang tanging magagawa ko ay tanggapin ang aking mga pagkakamali at maghintay na lamang kung anong mangyayari sa amin ni Jairus. Nakita ko si Sir Damian sa kanyang opisina. Ang magaan na sikat ng araw na pumapalo sa bintana ay parang walang pakialam sa mga nangyari sa amin. Mabilis ang tibok ng puso ko at may kalakip na kaba sa bawat hakbang na tinahak ko papunta sa kanyang pintuan. Ngayon, mas malinaw sa aking isipan ang mga tanong na nais ko nang matutunan. Kung alam ko lang kung paano ko dapat harapin siya, baka nagawa ko na ang lahat ng ito noon pa. Ngunit hindi pa rin mawawala sa aking isipan ang malamig na tingin niya sa akin noong gabing iyon. Bakit ganun siya mag-react? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Dahil sa matinding pagnanasa na malaman ang buong katotohanan, naglakas loob akong magtanong sa kanya. Sinabi ko sa kanya na may malalim na tinig sa aking mga salita, ang lahat ng mga katanungang nagtulungan para masira ako. Bakit ka ganoon? Tanong ko, hindi ko na kayang pigilan pa. Bakit ako? Bakit hindi mo ako tinulungan? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga reaksyon mo noon? Habang tinitingnan ko siya, napansin ko ang hindi inaasahang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang malupit na pagtanggi at pagtahimik ay nagbigay daan sa isang magaan na pag-usisa. Hindi ko alam kung gusto niyang sabihin ang mga lihim na ito, ngunit ipinakita niyang may mga bagay din siyang tinatago, mga karanasan na hindi ko alam. Nagbukas siya ng mga pinto na hindi ko na inaasahan. At ang mga sikretong sumalubong sa akin ay naging sanhi ng mas malalim kong pag-unawa sa aming sitwasyon. Hindi mo alam, ang sinabi niya, na may kalungkutan sa kanyang mata. Hindi ko kayang tanggapin ang ginawa mo at hindi ko kayang makita kang maghirap dahil sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Doon ko naisip na may mga bagay na hindi ko pa kayang lubos na maunawaan. Ngunit ang mga katagang iyon ay nagbigay daan sa akin upang makita siya sa ibang perspektibo, hindi pala madali para sa kanya. Hindi ko pa rin alam kung anong mga sakripisyo ang ipinagdaanan niya. Ngunit alam ko na ngayon na hindi ako nag-iisa sa pagnanais na itama ang mga pagkakamali ko. Matapos ang aming pag-uusap, nagdesisyon akong bumalik sa bahay at kausapin si Jairus. Ang mga gabing iyon, puno ng pag-aalala at pagsisisi, ay nagbigay sa akin ng lakas upang tapusin ang mga bagay na hindi ko pa natatapos. Ako, isang ina na nagnanais na maitama ang mga maling nagawa, at si Jairus,
Isang anak na tila lumayo sa akin sa kabila ng lahat ng pagmamahal ko. Sa kabila ng pagkatalo at mga pagkakamali, alam kong kailangan ko siyang kausapin. I'm sorry, anak. Ang nasabi ko sa kanya habang tinitingnan siya sa mga mata. Alam ko na marami akong pagkakamali at hindi ko nais na magpatuloy ito. Kung may pagkakataon pa na maitama ko ang mga bagay na ito, gagawin ko. Nais ko lang na sana ay makahanap tayo ng paraan para magkaayos. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko alam kung magiging madali ang lahat. Alam ko na may mga sugat na mahirap pagalingin at si Jairus na nagsimula ng magtago sa akin ay hindi ko alam kung tatanggapin ang aking mga salita, ngunit isang bagay ang alam ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang makuha ang kanyang tiwala muli. At sana, sa mga hakbang na ito, magtulungan kami upang mahanap ang tamang daan patungo sa pagpapatawad at muling pagkakasundo. Sa gitna ng lahat ng mga sugat, ako ay nagsisimula ng maghanap ng kaligtasan. Hindi ko pa alam kung paano, ngunit ang tanging alam ko ay ang magtulungan kami at baka, sa huli, ang bawat hakbang patungo sa pagpapatawad ay maghahatid sa amin sa isang bagong simula. Nakaharap ko si Jairus sa aming sala. Ang kanyang mata ay puno ng galit at sakit. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang isipan. Ngunit sa mga sandaling iyon, parang ang mundo ko ay unti-unting naglalaho. Walang tunog kundi ang tunog ng tibok ng aking puso. Ang hindi ko alam, siya rin pala ay may mga tinatagong lihim, mga bagay na wala akong kaalaman. Alam ko na, Inay, ang sinabi niyang malalim. Matigas. Hindi ko alam kung saan ko unang uumpisahan. Parang ang bigat ng mga salitang iyon. Alam ko na noon pa tungkol sa meeting ninyo ni Sir Damian. Hindi mo ako matatakpan ng mga lihim mo, na para bang ang buong mundo ay biglang yumuko at umikot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang mga susunod niyang sinabi ay parang mga palaso na tumama sa aking dibdib. Hindi ko kayang makita kang nagiging ganito, Inay. Hindi ko kayang makita ang mga bagay na ginagawa mo, na para bang wala akong halaga sa iyong mga mata. Hindi mo ba naisip na ang mga pag-uusap na yon, ang lahat ng mga bagay na ginawa mo, ay nagpapakita na wala kang tiwala sa akin? Hindi ko akalaing darating ang araw na ito, na si Jairus, na anak ko, ay magiging sanhi ng ganitong sakit sa akin. Ibinukas niya ang mga pinto na hindi ko nais pag-usapan. Mga bagay na hindi ko naisip na kakayanin ko. Ang sakit ng maramdaman na ang anak ko ay may ganoong uri ng pagtingin sa akin. Nais mo bang matulungan ako, Inay? O gusto mo lang akong kontrolin? Bawat salitang binitiwan niya ay parang isang pahirap na pilit lumalabas sa kanyang bibig. At lahat ng iyon ay naglalaman ng mga hinagpis na matagal na niyang pinapalampas. Ang mga pagkukulang ko bilang ina, ang mga pagkatalo ko bilang isang tao, at ang mga maling hakbang na ginawa ko. Hindi ko kayang pigilan ang mga luha na dumaloy mula sa aking mata. Ngunit masakit pa ang makita si Jairus na lumayo sa akin, na nagtatago sa likod ng kanyang sariling mga takot at pagkabigo. Hindi ko na kaya, Inay, sabi niya. Ang tinig niya ay naglalaman ng panghihinayang. Hindi ko alam kung paano kita titingnan pa pagkatapos ng lahat ng ito. Ang sakit, Inay. Ang sakit. At doon ko na naisip na ang mga desisyon ko, kahit na ginawa ko ito para sa kanya, ay nagdulot ng higit pang sugat. Sa bawat hakbang na iniisip kong tama, ang lahat pala ay nagkaroon ng kabiguan. Hindi ko alam kung paano magbabalik loob sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko mababalik ang tiwala na nawasak ko. Pati ang relasyon namin ay nasira sa isang iglap. Ang anak ko, ang pinakamahalaga sa aking buhay, ay hindi na tulad ng dati. Dahil sa kanyang mga sinabi
Nagsimula akong magtanong sa aking sarili kung ang mga desisyon ko ba ay talaga bang para sa kanya? O ito ay ginawa ko dahil sa takot na mawalan siya? Kung ang pagmamahal ba na ibinigay ko sa kanya ay sapat na? O naging sanhi pa ito ng mga sugat na mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko? Ang mga sagot ay nagsimulang magbukas sa aking harapan. Ngunit wala akong sapat na lakas upang matanggap ang lahat ng ito. Para bang hindi ko na kayang itama ang lahat ng mga pagkakamali ko. Hindi ko na alam kung paano ko iaayos ang lahat ng ito. Lalo na't si Jairus na ang mismong dahilan ng lahat ng sakripisyo ko ay naglalabas ng mga damdamin na hindi ko akalaing magiging bahagi ng aming kwento. Dahil sa gabing iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang pinakamahirap na laban ay hindi laging sa labas ng bahay. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay nasa pagitan ng ina at anak. Ang laban sa mga saloobin, sa mga pagkatalo, at sa mga pusong sugatan. Ang mga araw pagkatapos ng lahat ng nangyari ay puno ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay may kasamang matinding sakit. Walang ibang naramdaman kundi ang bigat ng pagkatalo. Hindi ko inisip na magiging ganito ang epekto ng mga desisyon ko. Na sa bawat hakbang na tinahak ko para sa anak ko, ay may mga bagay na hindi ko na mababalik. Lahat ng iyon ay humantong sa isang malupit na katotohanan. Si Jairus ay hindi na katulad ng dati. Ang batang inaasahan ko na magiging maligaya sa graduation niya, ay ngayon ay nag-iwas sa akin. Parang ang bawat galak ko ay nawawala sa mga mata niya. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga pagkatalo ko bilang isang ina. Ngunit alam ko na kailangan ko itong harapin. Hindi ko na kayang itago ang mga sugat ko o ang mga sugat na dulot ng aking mga desisyon. Ngunit may isang gabi na dumaan, isang pagkakataon na nagsimula kaming mag-usap muli. Sa simula, tahimik lang siya. Hindi ko siya matanong ng buo at hindi ko rin kayang harapin ang mga tanong na itatanong niya sa akin. Ngunit dahan-dahan, nagsimula siyang magsalita. Inay, alam ko na nasaktan kita. Alam ko na hindi ko na maibabalik ang dati. Pero may mga bagay na gusto ko sanang linawin. Sa mga salitang iyon, parang ang mundo ko ay unti-unting nagbabalik. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga bagay na nagawa ko. Pero natutunan kong tanggapin ang lahat ng iyon. Hindi ko na kayang ibalik ang mga oras na nawala. Pero natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang itama. Minsan, ang mga sugat ay hindi na kayang pagalingin. I'm sorry, Jairus, ang sinabi ko sa kanya. Ang mga mata ko ay puno ng mga luha na matagal nang naipit sa aking dibdib. Hindi ko na kayang magsinungaling sa kanya. Hindi ko na kayang magtago. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ang gusto ko lang ay matulungan ka. I know I failed you in a lot of ways. I'm sorry if I made you feel like I couldn't trust you. Hindi ko alam kung paano siya tatanggapin. Pero sa mga sandaling iyon, nagsimula siyang magbukas. Ang galit na matagal niyang itinagong sa akin ay naglaho ng unti-unti. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong maramdaman, inay. Pero, salamat at inamin mo, ang sagot niya. May kalungkutan sa kanyang mga mata. I guess, the most important thing now is that we can talk about it. Even if things will never be the same, at least we're being honest with each other. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang unti-unting paghilom ng mga sugat sa aming relasyon. Hindi ko alam kung gaano katagal bago maibalik ang tiwala o kung kailan magiging ganap na magaan ang loob ko. Pero natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kaya kong ayusin agad. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang muling pagkakaroon ng pagkakataon na maghilom, na magkausap kami at magkaintindihan. Sir Damian, na sa unang akala ko ay magiging sagot sa lahat ng aking problema, ay naglaho na rin sa aking buhay.
Wala na siyang kinalaman sa aming mga usapan. Ang mga bagay na nangyari sa pagitan namin ay nagiging mas malabo, na para bang isang bahagi ng aking nakaraan na kailangang kalimutan. Hindi ko alam kung paano ang mga susunod na hakbang ko o kung ano ang magiging lugar ko sa mundo niya. Ngunit natutunan kong tanggapin na minsan ang mga tao ay dumarating at umaalis sa buhay natin at ang mga bagay na gusto natin ay hindi palaging nakatadhana. Ngayon, habang si Jairus at ako ay nagsisimula ng magtama, ang puso ko ay puno ng pangako. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay. Pero natutunan ko na sa kabila ng lahat ng pagkatalo, may pagkakataon pa ring magbago. Hindi ko alam kung magbabalik kami sa dati o kung paano ko muling makakamtan ang tiwala na nawasak. Ngunit, alam ko na ang pinakamahalaga ay nagsimula na akong maghilom. Minsan, ang buhay ay ganito. Ang mga bagay na minsan ay nagmukhang tamang desisyon ay nauurong at nagiging aral. Hindi ko alam kung anong hinaharap namin ni Jairus, ngunit sa mga sandaling, iyon naramdaman kong may pag-asa pa. May pagkakataon pa upang magbago. Puno ng kalungkutan at pangarap. Ngunit ngayon ay mga kasirin, maraming salamat sa pagtangkilik at pakikinig sa ating kwento ngayon. Naway may natutunan kayo at may napulot na aral mula sa bawat pangyayari. Laging tandaan, sa bawat desisyon, may mga kahihinatnan, pero sa bawat pagkatalo, may pagkakataong magbago. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo palagi.